Kung minamahal, magbukas po tayo, mag-aaral po tayo ng mga salita po ng ating Panginoon sa gabi ito. Praise the Lord. Ang sabi po dito sa aklat po ng John chapter 10 verse 10, mga minamahal kapatid, ganito po ang ating mababasa. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Satan comes to steal, to kill, and to destroy. But our Lord Jesus Christ came here to give us life abundantly. Amen. Ang ating Panginoon kapatid, siya po'y naparito upang bigyan po tayo ng buhay na masagana. Pero si Satanas daw kapatid na isang magnanakaw, siya po ay walang ginagawa kundi ang magwasak. Amen? Magnakaw. Amen. Satan comes to steal, magnakaw, to kill, pumatay, and to destroy, upang magwasak. Kapatid. Ganyan po, mga minamahal, ang gawain po ni Satanas. Dahil siya po ay nagtutumulin, kapatid. Siya po ay nagmamadali. Siya po ay parang lewong umuungal, na siya po yung mahanap ng kanyang masisila. Ganyan po ang ating kalaban. Ganyan po si Satanas. Dahil galit na galit si Satanas sa mga anak ng Diyos, kapatid. Galit na galit si Satanas sa mga niligtas ng ating Panginoon. Galit na galit si Satanas sa mga tunay na Kristiyano at tunay na anak ng Diyos. Gusto po ni Satanas, kapatid, na tayo po ay muling kunin sa kamay ng Panginoon dahil alam po niya, kapatid, na tayo po lahat ay sa Panginoon balang araw. Gusto po ni Satanas na tayo po ay ganyang makasama doon po sa impyerno, na kung saan ang impyerno ay naka-design lamang po kay Satanas at sa kanyang mga kalipuras, kapatid. Hindi po naka-design ang impyerno para sa mga tao, kapatid. Subalit mga minamahal, ang mga tao ay sadyang napaka-rupok ng kanilang pagkatao, kapatid. Nandiyan po ang sila'y nagpapabad sa kasalanan. Binibigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon na sila'y mga magsisi at kilalanin po nila ang ating Panginoon, kapatid. Pero kung naman totoo ang Biblia, kapag hindi ka pinili talaga ng Diyos, mawawala ka at malayo ka, kapatid. Malayo ka doon sa ating sinasabing yun. Kasi ang Diyos, kapatid, ang siyang nagbubukas ng pag-unawa at ng kaisipan ng mga tao at ng puso ng tao. Ang Diyos ang siyang may hawak din po ng puso ng tao. Pwede gawin ng Diyos na patigasin ang puso mo at pwede gawin ng Diyos na palambutin ang puso mo, kapatid. Kagaya po ng nangyari kay Haring Paraon, kapatid. Si Haring Paraon, kung napanood na po ninyo yung Ten Commandments na pelikula, o maging sa Biblia, kapatid, na pinagbasihan po nila ay sa Biblia, si Haring Paraon, mga minamahal, sadyang pinatigas ng Diyos ang puso po niya. Bakit tayo, mga minamahal? Upang maganap at makita ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan ng Diyos. Kung hindi pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon, hindi makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Hinati ng Panginoon ang dagat na mapula, yung Red Sea, upang makita ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya po, kapatid, ang Diyos ay mayroong tinatawag na plano sa bawat sa atin. Siya ang may hawak sa atin. Marahil, kapatid, magsasabi po kayo na ang Diyos, siya po ay unfair. Siya po ay hindi parehas. Bakit? Meron siyang pinalalambot ang kanyang puso at meron pinatitigas ang puso. Para sabihin po natin na unfair. Pero ano kung sabi po ni Pastor Pablo, kapatid, sa kanyang banal na kasulatan, na hindi pwedeng mag-question ng tao sa wisdom ng ating Panginoon. Amen po. Amen. Dahil ang Diyos ang siyang may lalag sa atin. Siya ang ating Creator, mga minamahal. At alam ng Diyos ang kanyang ginagawa.
Ang sabi nga po ni Apostol Pablo, pwede bang magreklamo ang isang putik sa isang magpapalayo? Ang sabi po niya, hindi po ba yung nagpapalayo, yun po ang gumagawa ng paso, at yung materialis ng paso, kapatid, ay ang putik, kapatid. Ang magpapalayo, magagawa niya kung ano ang hubog na gusto niyang gawin, kapatid. Pwede niyang gawin bilog, o diretso, o pwedeng may korte, mga minamahal. Hindi po ba? Yan ang ginagawa ng magpapalayo. At ang magpapalayo na ito, kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. We are the clay, and our Lord Jesus Christ is our Father. Siya ang ating magpapalayo. Hindi tayo pwedeng mag-question sa Kanya kung ano ang gusto niyang gawin, mga minamahal, ay Kanyang magagawa. Mga minamahal kapatid. Ang diablo, mga minamahal, ang sabi nga po ng Biblia, siya ay parang leong umuungal. Pinapahintulutan ng ating Panginoon ang bagay na yun, kapatid, sa mga Kristiyano, sa mga tunay na Kristiyano, upang makita ang abilidad o ang gagawin ng Kristiyano, kapatid. Pwede naman gawin ng ating Panginoon na dahil pinili tayo ng Diyos, hindi na po tayo pupunta dito sa sanglibutan ito o ipapanganak dito. Antimano, kapatid, tayo ay didiretso ng langit. Pero ang tanong, bakit tayo idinaan ng Panginoon dito po sa daigdig na ito, kapatid? Bakit tayo lang ito? Upang sa gayon, mga minamahal, makita ng ating Panginoon ang kanyang mga anak na ganito na nakikipagpaka. Fight a good fight of faith, mga minamahal. Magkipagbaka ka ng mabuting pagkikipagbaka ng iyong pananampalataya. Kaya nga si Pablo, kapatid, nung siya po ay bago siya patayin, bago siya pugutan ng ulo, ang sabi niya kay Timoteo, mga minamahal, I am ready to be offered. Ako'y nakahanda na, ang sabi ko niya. And I have finished my course, and I have fought a good fight, ang sabi ko niya. Ako'y nakipagbaka ng mabuting pagkikipagbaka. Mga minamahal, yan ang gusto ng ating Panginoon, kapatid. Pero sabi po din sa ating pong unang talata, kapatid, that Satan comes to steal, to kill, and to destroy. Nanakawin ni Satanas yung galak sa ating puso. Nanakawin ni Satanas, mga minamahal, yung kapayapaan, kapatid. Gusto pong nakawin. At gusto mong wasagin niya ni Satanas, kapatid. Dahil, ang sabi nga ni Pedro, kapatid, sa 1 Peter chapter 5, verse 8, that Satan is like a roaring lion, seeking whom he may devour, kapatid. Siya'y naghahanap ng kanyang masisila. Sabi po dito, kaya maging mapagpigil kayo mga kuya, ang inyong kalaban ng diablo na gaya ng leong umuungal ay gumagala na umahanap ng kanyang masisila. So umahanap ng kanyang mabibiktima, kapatid. Ganyan ang diablo. At hindi po guguluhin ng diablo yung mga taong hindi mananampalataya. Kapag unbeliever ka, hindi ka guguluhin ng diablo kasi sa kanya ka na, kapatid. Sino ang ginugulo ng diablo? Walang iba kundi yung mga Kristiyano na tumanggap at pinili ng Diyos na tinawag ng Panginoon. Sila ang ginugulo po ng diablo, kapatid. Kaya po mga minamahal, minsan mawawala yung joy po natin. Mawawala yung closeness natin sa Panginoon. Minsan parang napaka-dry po natin. Amen po ba? Kahit sa magsyota, makikita mo, kapag dry yung lalaki, kapag dry yung babae, mapapansin mo, kapatid, sa dalawang magkarelasyon. Kapag hindi kumikibo yung lalaki, o kaya naman napaka-suplado, anong sabi ng kanyang girlfriend o kanyang asawa, kung mag-asawa na sila, napaka-dry mo naman. Hindi po ba? Ano kaya ang dahilan, kapatid?
Bakit naging dry si Mister sa kanyang misis? Marahil may pagkukulang si misis, kaya dry itong si Mister. Sa mga Kristiyano, gano'n din kapatid. Nagkaroon po tayo ng tinatawag na spiritual dryness, marahil mayroon tayong pagkukulang sa Panginoon. Yung ating dating ginagawa, hindi na po natin ginagawa. Dati kapatid, pagkising mo sa umaga, nandiyan po, kahit na pumipigil ka lang mag-isa, nananalayin ka ng mga minamahal sa ating Panginoon. Pero ngayon, hindi mo na ginagawa. Maging sa pagkain, kapatid, bago ka kumain, hindi ka na mananalayin. Parang napaka-dry mo na, kapatid. Ngayon, mga minamahal, ito yung ating pag-uusapan. Yung spiritual dryness. Bakit naging dry ka, kapatid? Dati-dati mga minamahal, kapag nagpupuri tayo sa Panginoon, tayo'y lumulugdag sa buwan. Dahil yan ang sabi po ng Biblia, kapatid. Ang sabi nga po ni David, mga minamahal, si Haring David, siya po'y kapag siya nagpupuri sa Panginoon, siya po'y lumulugdag, lumulokso, umihiyaw, sumisigaw, kapatid. At hindi po napaawat, hindi po, mga minamahal, maawat sa kanyang paggawa ng gano'n. Naging hari si David. Ang ginagawa niya, nagpupuri sa Panginoon, sumisigaw sa harap ng mga tao. Ang sabi ng kanyang asawa, bakit ginagawa mo yan? Hindi ka ba nahihiya? Ikaw lang ngayon ay isang hari. Pero mga minamahal, ang pagpupuri sa Diyos ay hindi po natin dapat ikaliyan. Bagkus ang pagpupuri sa Diyos, mga minamahal, ibigay mo ng todo ang pagpupuri mo sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos na ating pinaglilikuran, si Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Everybody say, praise the Lord. Hindi po tayo makalumang Kristiyano, kapatid. Mayroon po mga makalumang Kristiyano na wala po silang drums, wala po silang cymbals. Ang ginamit lang po ng instrumento ay gitara lang. Mayroon po mga Kristiyano gano'n. Pero sabi po ng Biblia, si Haring David ay good example, kapatid. Siya mayroong mga instrumento. Bata pa lang po siya, pastit, kapatid. Siya po'y nagpupuri na sa ating Panginoon. That's why, sa kanyang pagpupuri, nalulugod ang ating Panginoon. Ang mga oso, ang mga leon, kapatid, hallelujah. Kapag ang leon, sinasakmal yung mga tupak, kapatid. Anong ginagawa ni David? Mga minamahal, pastit pa lang po siya, sinusuntok ang leon at kanyang, kapatid, napapatay ang mga leon dahil mayroon siyang kapangyarihan na nagbubuhat sa ating Panginoon. Ginagawin siya ng Panginoon. Bakit po? Dahil mayroon po siyang closeness sa ating Panginoon. Amen? Palagi siyang nagkikipag-niig sa ating Panginoon. Palagi siyang nagkikipag-communicate sa ating Panginoon. Palagi siyang nagkikipag-usap sa ating Panginoon. Ganyan po, kapatid, ang mga Kristiyano na dapat maging ugali po natin na tayo po ay magkaroon po ng closeness sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Everyone say, praise the Lord. Kapag malayo ka na, mga minamahal, malayo na ang puso mo. Kahit sa asawa mo, kapatid, o kahit sa mga kaibigan mo, kapag lumayo na ang puso mo sa kanila, kapatid, anong mangyayari? Magkakaroon ng ending ang iyong relationship. Amen po ba? Sa mga magkaibigan, kung wala silang communication, na magandang communication, kung habang sila'y nakikita, kapatid, wala silang pinag-uusapan, kundi ang siraan sa bawat isa, anong mangyayari, kapatid, sa mga magkaibigan, maghihiwalay at maghihiwalay. Ganun din po, kapatid. Sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang tanungin mo ang iyong sarili, kapatid, bakit naging dry po tayo? Marahil meron po tayo ngayon at wala pong accepted po rito. Even si Elijah, even si David, mga minamahal, nagkaroon po ng tinatawag na spiritual dryness. Si David, mga minamahal, minsan, minsan, nakadari po naman na magpuri. Kaya nga po, sabi nga po ng Book of Psalms, kapatid, na restore unto me the joy of thy salvation. Ang sabi po niya, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, Panginoon. Ibig sabihin, kapatid, bakit nalalayan ng gano'n si David? Ibig sabihin, kapatid, meron pong nagkaroon ng distansya. Itong si David sa ating Panginoon, minamahal.
nagkaroon po siya ng dryness, spiritual dryness, sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Nakukuha po pinag-aaral po natin. Everybody say, praise the Lord. At ang tanong, kapatid, ano ang solusyon? Ano ang solusyon, kapatid? Upang lalo kang maging close sa ating Panginoon. Mayroong solusyon po dyan, kapatid, na kinakailangan gawin po natin, kapatid. Number one, ito ang gagawin ng Diyos. Kailangan mayroong gawin ng Diyos upang i-restore, kapatid, ang ating pong mabuting relasyon sa ating Panginoon at mawala yung tinatawag na spiritual dryness o yung pagkatuyo, kapatid. Na parang wala ka ng gana, kapatid. Wala ka ng ganang umaten. Wala ka ng ganang magpuri. Wala ka ng gana na makinig ng salita ng Diyos. Wala ka ng gana na magbasa ng Biblia, kapatid. Ibig sabihin, dry ka na, kapatid. Amen? Pero ano ang dapat gawin? Ang dapat gawin, meron gagawin dito ang ating Panginoon, mga minamahal. Ano ang solusyon? Kailangan kumilos ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Amen. Sa paanong paraan? Ano po ang sabi po ng ating Panginoon? Nung siya po'y nakatawang tao, siya po'y nanalangin, mga minamahal, at nag-wish po siya. Ang sabi po dito sa John chapter 17 verses 16 up to 17. Ito ang una, mga minamahal. Praise the Lord. Ang sabi po, minamahal ng ating Panginoon, hindi sila tagasanglibutan na gaya ko naman na hindi tagasanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mismo ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsasalita po nito, kapatid. Ang sabi po ng ating Panginoon sa kanyang Ama na nasa langit, mga minamahal, ang ating Diyos na nasa langit, at ang ating Panginoon, siya po'y nasa laman, kapatid. Siya po'y nanalangin, ang sabi niya, Panginoon, Ama, hindi sila tagasanglibutan. Totoo po ito. Ang sabi ng Biblia, hindi po tayo tagasanglibutan. We are all strangers in this world. Estranghero lang po tayo dito, kapatid. Dahil ang sabi ng Biblia, ang ating tunay na pagkamamayan ay ang doon sa langit. Amen. Hindi ka ba nagaganap dyan, kapatid? Ibig sabihin, mga mahal, temporal lamang po tayo nito. Tayo pong lahat ay narito, mga minamahal. Dinalag po tayo nito ng ating Panginoon. Ang sabi po ba, kapatid? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, know ye not that before the foundation of this world, I have chosen yung sabi ng Panginoon. Tayo po'y pinili na po ng Panginoon bago pa itinatag ang sanglibutan ito. Kaya po, kaya naman ang gawin ng Panginoon na antimano doon po tayo sa langit. Dahil pinili tayo ng Diyos na magpapana ng buhay na walang hanggan. Pero bakit tayo po ay narito sa sanglibutan ito? Kagaya ng sinabi ng ating Panginoon, hindi sila taga-sanglibutan. Nagaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Sino tinutukoy doon ng Panginoon na hindi sila taga-sanglibutan? Tayo po yun, kapatid. Amen? Tayo po na mga pinili ng Diyos, hindi po tayo taga-rito sa sanglibutan na gaya ng Panginoong Yesus na hindi taga-sanglibutan, mga minamahal. Kaya ang sabi ng Panginoon, hallelujah, pakabanalin mo sila sa katotohanan at ang salita mo'y katotohanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang Diyos ang siyang magpapabanal sa ating kapatid. At hindi po ang ating pong mga sarili na babanalin po natin ang ating mga sarili. At ang kabanalan, when we say holiness, that pertains to our external appearance, kapatid. O sa mga sinusuot po natin. Hindi po doon ang kabanalan. Bagkus ang kabanalan na sinasabi ng Biblia ay itong puso po natin na ito'y babanalin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Upang sa gayon, magkaroon po tayo ng ating malampasan, yung tinatawag na spiritual dryness. Amen?
Kasi kapag mga minamahal, hindi na po tayo nakakasunod at wala na po tayo sa daan na gusto ng ating Panginoon na ating mong tahakin, I'm sure, and I am pretty sure, kapatid, malayo ka na sa presensya ng Panginoon. Pero kapag ang Diyos ay kumikilos sa atin, na pinababalan tayo ng Panginoon sa katotohanan, kapatid, sobrado, ikaw ay close na close sa ating pinagmamahal na Panginoong Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord. At paano po mga minamahal? Dahil sa magitan ng kanyang mga salita, tayo po'y magkakaroon ng tinatawag o marastor po yung iyong kainitan sa Panginoon. Kinakailangan mong palaging basahin ang mga salita ng Diyos. Sino po ba rito ang nagbabasa ng Biblia sa kanilang mga pamamahay? Praise the Lord. Sino po ba rito, kapatid, ang nanonood sa AGJC Church na ating pong mananagawain? Mga minamahal, kung hindi pa po kayo nanonood at meron po kayong data, kahit hindi po, kapatid, i-search po ninyo AGJC Church. At doon, mga minamahal, pakinggan po ninyo ang mga sermon ng ating beloved Pastor Brother Yon, pati na po maglingkod, mga minamahal, nandun po lahat. At gawin po nitong pagkain, mga minamahal. Pagkain ng inyong spiritual. Pagkagising mo sa umaga, habang naglalaba ka, o pwedeng nagluluto ka, kapatid, i-play mo yun, pakinggan mo, mga minamahal. At doon, kapatid, kung ikaw ay nalalamig, nalalambot, dry ka na sa paglilingkod ko sa Panginoon, ni kapatak na luha ay hindi mo na maramdaman, kapatid. Kapag lumuluha ka, kapatid, ikaw ay masayang-masaya kasi naalala mo ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa buhay mo, kapatid. Amen. Ano mangyayari? Sigurado maluluha ka, kapatid. Ating beloved Sister Lani, glory to God, kapag sila'y nagpapatutuo mga minamahal, sila'y lumuluha. Bakit sila lumuluha? Kasi inaalala po nila, kapatid, hallelujah, yung kabutihan ng Diyos na ginawa po ng Diyos sa buhay po nila, mga minamahal. At ang luhang yun, kapatid, yun, kapatid, hallelujah, nagagaling sa puso mo. At yun, ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Nandito na, kapatid, ang Espiritu ng Panginoon sa puso po natin. Kaya kung minamahal, I disagree, kapatid, na kapag believer ka na, tunay na anak ng Diyos. Tunay ha, meron pong tunay at meron pong 295. Amen po ba? Kapag tunay, ibig sabihin nun, 100% tunay. Yung 295, plastic po yun. Amen po ba? Amen? 295 at saka tunay. Ano gusto mo? 295 o tunay? Amen. Doon sa mga tunay na mga Kristiyano, kapatid, hallelujah, hindi mo na kinakailangan pang umawit at come, Holy Spirit, I need you. Ibig sabihin, wala pang Espiritu Santo sa iyo. Yung mga umaawit ng ganun, yung mga unbeliever, at saka marahil, yung, pwede sabihin, backslider. Amen? Kasi kapag backslider ka na, gumagawa ka ng kasamaan, dati hindi na ginagawa, mga minamahal, ano sabi ng Biblia, kapag umalis, mga minamahal, ka sa gawain ng Panginoon, nag-backslider ka, magiging worse ka pa. Kung dati-dati nagsusubol ka lang, pag alis mo, mga minamahal, sa gawain pa, magsasama pa yan ng maraming masamang espiritu, kapatid. Dati-dati, nagsusubol ka lang ngayon, marunong ka na maglasing, marunong ka na rin ang babae, marunong ka rin magsugal. Mararamdaman yung espiritong masama sa iyo. Totoo ang Biblia, hindi po sinungaling ang Biblia. Amen po ba? Kaya po mga minamahal kapatid, paano po ang magiging solusyon? Solusyon, kapatid, ay ang mga salita ng ating Panginoon. Amen? At ang salita ng Diyos ay Diyos. Amen? And the Word was God. Ito ang salita ng Diyos, kapatid. Ang Biblia, ang salita ng Diyos. The moment na binabasa mo ang Biblia, ikaw ay nakikipag-usap sa ating Panginoon. Amen? Kasi po, kapatid, ngayon, hindi ka na, hindi marinig pa po yung boss ng Panginoon na kagaya ng dati.
ng mga propeta, ewan ko lang kapatid. Pero mga minamahal, kapag meron kang gustong makuha ng mensahe ng Panginoon, idadaan mo sa panaginip o mananalayan ka tapos dadaan sa panaginip. Tandaan mo kapatid, meron tatlong pinanggagaling na ng panaginip. Kapag nanaginip ka, pwede ka na galing sa Diyos. O kaya naman, galing sa Satanas. O kaya naman galing lang sa iyo. Kasi kulang ka ng ligo, kapatid. Hindi po yun. Nung palagi ako tumataya sa wede, gabi-gabi. Gabi-gabi kapatid, napapanaginip ko, numero eh. Pero kapag tinayaan ko yun, hindi naman ako nananalo. Kaya talo pa rin ako. Amen? Kaya po mga minamahal, minsan binibiro mo na lang. Yung mga nagkukobrador, kaladyan may pininaya ako. Ano maling nga paninapuan. O umiinap ko ako, ubingan niya. Namin ubingan ako, 8 yan. Kinanya niya ako. Namin niya ako. 7 yan. O may sagitaya ako. Sinabi na, katataya, masambog ka mo. Maraming gawag pa. Ay, nakatataya yun, masambog ka. Meron mga panaginip na gano'n, kapatid. Pero mga minamahal, tunay na pagbabasihan, kapatid, ng katugunan ng panalangin mo, walang iba kundi ang salita ng Diyos, mga minamahal. Dahil ang salita ng Diyos, the moment na binabasa mo, lahat ng katanungan mo, sasagutin ka ng salita ng ating Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. At ang pangalawa, mga minamahal, fellowship. Fellowship. Mahalaga ba ang fellowship natin? Mahalaga ba ang ating pagtitipong ganito? Ito'y mahalaga. Basahin po natin, Brother Leon. Dito ko sa aklat ko ng Acts chapter 2 verses 46 and 47. Acts 2:46 and 47. Ano po sabi ko dyan? At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Ibig sabihin, araw-araw pa eh. Amen? Kung sila po mga minamahal, iniwan po ng ating Panginoon, sila po ay nabaptize ng Holy Spirit, mga minamahal, araw-araw, sila po ay nagtitipon sa templo, araw-araw, nagkakaisa po sila. At sa buong pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso, na, ano nung ginagawa po nila, kapatid? Na nagpupuri sa Diyos at nagtatago ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong ano? Sino? Yaong nangaligtas. Sino po yun? Tayo po yun, kapatid. Amen? Amen? Na tayo daw po ay mga katipon, kapatid, kung po pwede, araw-araw na sinasabi po dyan, na sila po ay araw-araw na nagtitipon, nagsisitibay sa bawat isa. Sila po mga minamahal, hallelujah, ay nagtitake po ng tinatawag na Holy Supper, mga minamahal. Praise the Lord. At ang kanilang ginagawa ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sino ang mga nagpupuri? Siya ba yung mga unbeliever? Sila po ba mga minamahal ay mga tunay na Kristiyano? Mga minamahal ko, ang mga tunay na nangaligtas dahil sa biyaya ng Diyos, sila nagtitipon, nagpupuri sa ating Panginoon Jesucristo. Dito po natin ma-restore, kapatid, yung closeness natin sa Panginoon. Amen po ba? Kapag pinupuri mo ang Diyos, pinasasalamatan mo siya, pinupuri mo siya, niluluwalhati mo siya, anong magyayari, kapatid? Manulog sa iyo ang Panginoon. Amen po ba? O, halimbawa lang, Brother John, yung anak mo, kapag may kailangan sa iyo, lalabingin ka. Amen po ba? Amen. Sino mo na meron pong anak mo rito na ganyan ang ugali? Lalabingin ka. Amen po ba? Maglalabing sa iyo. Bisan, bulagis na kami. Tanga, kapugi mo ngayon na yan. Ha? Bulagis na kami. Huwag na kagawin ito. Bakit?
karinya. Indication po yun na close po silang mag-ama. Amen po ba? So sa ating pagpupuri sa ating Panginoon, pinupuri natin ang Diyos, kapatid. Hallelujah! Yun po ay indication na tayo po ay malapit sa ating Panginoon. Pero kung ang ating pagpupuri ay nagagaling lamang po sa ating bibig, kapatid, at hindi ito nagagaling sa ating puso, pang minamahal, kahit na maghapon, magdamag ka, naaawit dito, na umaawit ka lang, kapatid, nagagaling sa iyong bibig at sa iyong tila, pang minamahal, wala pa rin. Dry ka pa rin, kapatid. Pero the moment na magpupuri ka sa Panginoon, magagaling sa puso mo, kapatid, ang iyong mga luha, yan ay papatak, kapatid, papasahin ng Diyos ang iyong mga mata sa luha, luha ng kagalakan, kapatid, luha ng kasiyahan sa ating Panginoon, luha, kapatid, ng pagpapasalamat sa ating Panginoon Jesucristo. Amen? Amen. Nakukuha po ninyo, kapatid? Nakukuha po ninyo? Para ma-overcome po natin yung spiritual dryness, kinakailangan maging close po tayo sa ating Ama na nasa langit. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Ama. Ano po ang sabi, kapatid, ng Hebrews chapter 10 verse 25, 26, kapatid. Ito po mga minamahal, ganyan po kaganito ang halaga. Ang fellowship po, ganito. Kaya po, ini-encourage po namin kayo na every Wednesday, umatendin po kayo. Ang sabi po dito, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan. Sino pagkakilala sa katotohanan? Sino katotohanan? Ang ating Panginoon Jesus. I am the way, the truth, ang sabi niya, and the life. Pagkatapos na po natin makilala ang katotohanan, kung pinapabayaan po natin yung pagkakatipon po natin, ano pong sabi po ng Biblia, kapatid? Ay wala ng haing matitira pa tungkol sa mga kasalanan. Mga minamahal, ibig sabihin, kapag pinapabayaan mo ang fellowship mo, pinapabayaan mo ang pagtitipon, kapatid, yung sinasadya mo, walang dahilan, nakakasala ka para sa Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon, kapatid, na tayo po'y sumamba. Gusto ng ating Panginoon dahil ang obligasyon po ng isang Kristiyano ay sumamba at magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Yung pagtitipon, kapatid, mahalaga. At ano po ba ang benepisyo ng pagtitipon? Meron po bang benepisyo ang ating fellowship na ganito? Ano po ba ang benepisyo? Anong makukuha po natin dito? 1 John chapter 1 verse 7, kapatid. Ito ang benefit. Ito ang paginabang, kapatid. Ano pong sabi po dito? 1 John chapter 1 verse 7. Ngunit kung tayo nagsisilakas sa liwanag, nagaya niyang liwanag na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama sa isa't isa. Fellowship one with another. Iba yung pagka-translate. Fellowship one with another. At ano po? Nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Ibig sabihin, kapatid, ganon ang importansya. Ganon ang benepisyo na makuha po natin through our fellowship. Ang sabi po, if you walk in the light, sino yung light? And He is in the light, we have fellowship one with another. Fellowship. And the blood of Jesus Christ cleanses us from all our sins. Doon po tayo pinapatawad ng Panginoon. Sa fellowship. Nakukuha po, kapatid. Kasi din po natin po every single moment of our life, every minute, kapatid, tayo po nagkakasala. Makaisip ka lang na masama, kapatid, sa kapatid mo, nagkasala ka na sa Panginoon. So ito po, kapatid, ang isang pagkakataon na tayo po nililinis ng dugo ng ating Panginoon sa pagitan ng ating pagtitipon, pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord! At ang pangatlo, mga minamahal, yung para
magkaroon ng solusyon para ma-overcome po natin yung spirit of dryness, kapatid. Of course, number 1, yung prayer, kapatid. Number 3, yung prayer. Ano po ang sinasabi po muna, mahal ng Biblia? Dito po, kapatid, sa Jeremiah, chapter 29, verse 13, kapatid. Praise the Lord. Ano po sabi dito? Jeremiah, at inyong ahanapin ako at masusumpungan ako. Pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Buong puso, kapatid. Buong puso. Puso, kapatid. Amen? Nakuha po ninyo? Amen. Puso, kapatid. Ito ang number 1 na ano po, kapatid. Siyasatin ako ng inyong buong puso. Tuloy basa yun. At ako'y masusumpungan sa inyo, sabi ng Panginoon, at aking ibabalik uli mula sa inyong pagkamihan. I-restore muli, kapatid. Sa inyong pagkakabihan na tayo po'y binihan ng Diablo. Nakuha po, kapatid. Sabi nga po, Satan comes to steal, to kill, and to destroy. Pero dito mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, at aking pipisanin kayo mula sa lahat ng bansa at mula sa lahat ng dako na aking pinagtabuyan sa inyo, sabi ng Panginoon, at aking ibabalik uli sa dakong mula sa aking pinagdalahang bihag sa inyo. Praise the Lord. Ibabalik. Ang ating Panginoon, siya po ang restorer. Amen. Ibabalik. Ganito, sabi po ng Panginoon sa mga Israelita, sa mga Hudyo, na sila po mga minamahal ay inalabas, kapatid, nahiwalay sa Panginoon, na ibabalik sila. Panginoon, yan ang ating Panginoon. Praise the Lord. At ang sabi po mga minamahal, ito si David. Si David, mga minamahal, siya po'y nagkaroon po ng tinatawag na spiritual dryness. Ano po sabi po dito sa Psalms chapter 51, verse 7 to 10, mga minamahal, ito po, pakabasahin po natin ito, kapatid. Ito po ay panalangin po ni David. Grabing panalangin ni David, mga minamahal. Ang sabi po niya, linisin mo ako na 51 verse 7, 8, hanggang 10 tayo. Linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ko at ako'y magiging lalong maputi kaysa nene. Pagparinggan mo ko ng kagalakan at kasayahan upang ang mga buto na iyong binali ay magagalak. Masasakali ba sa langit ko? Ikubli mo ang iyong mukha sa aking kasalanan. Ito ba yung panalangin mo ni David, kapatid? Grabing panalangin ito ni David sa ating Panginoon. Sabi po niya, ikubli mo ang iyong mukha sa aking kasalanan at pawiin mo ang aking lahat ng mga kasamaan. Nagkaroon po, kapatid, ng kasamaang ginawa itong si David, mga minamahalan. Nagkaroon ng tinatawag na spiritual dryness, kapatid. Pero ano pong sabi po dito sa susunod na talata? Siya'y nanalangin sa Panginoon. Marugtog na panalangin sa Panginoon. Ang sabi po niya, likhain mo ko ng isang malinis na puso, O Diyos. Create in me a clean heart, O God. Amen. Hallelujah. Ito ang panalangin po ni David, kapatid. Hallelujah. Create in me a clean heart, O God. Likhain mo ko ng isang malinis na puso, O Diyos. At magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Create in me a clean heart, O God, and renew thy spirit within me. Nagkaroon po siya ng masamang espiritu. Nagkaroon po siya, kapatid, ng espiritu na hindi kalooban ng Panginoon. Kaya nananangin si David, kapatid, ang sabi po niya, renew thy spirit within me. Baguhin mo ang Santong Espiritu sa puso ko, nag-Espiritu sa puso ko, ang sabi po niya. At ang sabi ko dito sa susunod na talata, huwag akong paalisin sa iyong harapan. Cast me not away
from thy presence, O Lord. At huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin. Huwag mong bawiin ang Santong Espiritu sa akin, ang sabi po niya. Yan ang pananahin, kasi nagkaroon po ng spiritual dryness pa. Nagkasala siya sa Panginoon. Kahit nanalangin po siya, kapatid. At sa 12, sabi po niya, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang espiritu. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kapatid, ito ang solusyon. Manalangin sa Diyos. Sa English tayo, napakaganda sa English. Mga minamahal, hallelujah. Ang sabi po dito, kapatid, sa gis na lang, gis. Ang sabi po dito, minamahal, basahin po natin. Create in me a clean heart, O God. O God, and renew right spirit within me. Baguhin mo ng tamang espiritu sa loob ko, sabi ko. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Mga minamahal, ito dapat ang panalangin po ng mga Kristiyano. Amen? Na tayo po ay kinakailangan palagi magsis sa Panginoon. Nawa ang presensya ng Panginoon, kapatid, ay palagi sa atin ang Espiritu ng Diyos, kapatid, ay palaging umapaw dito sa ating po mga puso, kapatid. At ang sabi po, restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Mga minamahal, yan ang gusto ng Panginoon, magpapakumbaba. Amen? Magpapakumbaba. Dahil inamin po, kapatid, ni David na siya po'y nagkasala sa harapan ng ating Panginoon. Kahit nanalangin po siyang sabi niya, create in me a clean heart, O God. Create in me a clean heart, O God. Sabihin po natin, kapatid, create in me a clean heart, O God. Gusto ng Diyos, mga minamahal, na ang ating puso ito po'y maging malinis sa harapan po niya. Paano po natin malilinis ang ating puso, kapatid? Kapag nagkasala po tayo, mga minamahal, marumi po tayo sa harapan ng Diyos. At sino maglilinis nito? Hindi ikaw. Ang Diyos ang siya maglilinis sa puso mo ng marumi. Amen? At ang sabi po niya, and take not away thy Holy Spirit from me. Huwag mong alisin ang Santong Espiritu mo sa akin. Yan ang panalangin po niya. At nawa, kapatid, sa mga Kristiyano, manatili ang Santong Espiritu sa puso natin. Kasi kapag nandyan ang Holy Spirit sa puso natin, kapatid, good works, kapatid, ang siyang manifest sa buhay po natin. Pero kapag wala kang Holy Spirit sa buhay mo, kapatid, kahit anong gawin mo, masama pa rin ang iyong ginagawa, kapatid. Bakit? Dahil mga minamahal, walang nagtatrabaho na Santong Espiritu sa buhay mo. Salamat sa Diyos at ang lahat po, kapatid, ng tunay na anak ng Diyos ay mayroong Santong Espiritu sa puso po natin nang siya nagtatrabaho sa buhay ng bawat isa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Psalms chapter 13 verse 1 up to 2, kapatid. At kung sabi po, mga minamahal, marami na po tayo magtapos. Praise the Lord! Psalms 13 verse 1 up to 2. Hanggang kailan? Nagtanong po siya sa Panginoon. Ang sabi po niya, hanggang kailan, O Panginoon, yung kalilimutan ako magpakailanman? Hanggang kailan ikukubli mo ang iyong mukha sa akin? Hanggang kailan kukuhang payo ako sa aking kaluluwa na may kalubayan sa aking puso buong araw? Hanggang kailan magpapakataan ang aking kaaway sa akin? Hanggang kailan? Mga minamahal, hanggang kailan, ang sabi ni David,
na ikukubre mo ang iyong mukha sa akin, Panginoon. Kasi marahil na bagit po ito ni David sa kanyang mga panalangin, nakikita po niya, nararamdaman niya, kapatid, wala nang katugunan ng Diyos sa kanyang panalangin dahil sa kanyang kasalanan na gawa. Kaya nanalangin siya, masabi ko, hanggang kailan, Panginoon, na ikukubre mo ang iyong mukha sa akin? Napakabakata itong si David, mga minamahal. At pwede po natin sabihin niyo sa Panginoon, hanggang kailan, Panginoon, ikukubre mo ang iyong mukha sa akin? Ikinubli ng Panginoon ang kanyang mukha sa kanya dahil sa kanyang kasamaan, dahil sa kanyang pagkakasala. At hanggang kailan, palagi siyang nananalangin sa Panginoon, kapatid. Hanggang kailan, Panginoon, mga minamahal, gusto ng Diyos na tayo po'y magpakumbaba, mga minamahal, upang tayo po ay patawarin po ng ating Panginoon. Amen. Palakuan po natin. Ang tuloy talata, kapatid, namin brother yun sa Ephesians chapter 5 verse 18, mga minamahal. Dito, upang lalo mong maramdaman ang presensya ng Diyos, mga minamahal. Kasi hindi naman po tayo mga abnormal. Meron po tayong puso, meron tayong kaisipan, kapatid. Ano pong sabi po ni Pablo sa mga taga-Efeso? At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi, anong sabi niya? Kayo'y mga puspos ng Espiritu. Yan po sabi ni Pablo, kapatid. Na huwag po natin nasahin, kapatid, hallelujah, ang alak. Kaya po, alam mo, kapatid, na ikaw ay nagiging masaya. Iba yung joy, iba yung happiness. Yung happiness, kapatid, pwede yung gawin sa'yo ng kaibigan mo. Pwede kang mga minamahal, i-treat sa isang restaurant, pakainin ka, painumin ka, kapatid. Magiging happy ka. Pero iba yung joy. Yung kagalakan, ito'y nagkagaling sa puso at ito'y nagkagaling sa Diyos. Amen? Kaya magsabi ng Biblia, mga minamahal, huwag nasahin. Ulitin natin, basa kayo. Huwag kayong magsipaglasing ng alak. Huwag nasahin na kayong mga lasing sa alak, kapatid. Si Maway umiinom po dyan, mga minamahal. Akala ko ba, masaya ka na kapag umiinom ka ng alak. Pero sabi ni Pablo, huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Mga minamahal, hindi po yung pupuspusin mo ang sarili mo. Amen? Amen po ba? Amen. Hindi yung pupuspusin mo ang sarili mo. Ang sabi po dito, mga puspos tayo ng Espiritu Santo. Sino magpupuspos natin? Ang Santong Espiritu. Palakpahan po natin. Yun ang dapat natin nasahin, kapatid. Yun ang dapat natin nasahin. Paano ka? Mga minamahal, kapatid, ito po lang. Mga minamahal, importante yung pagpupuri na hindi dry. Pero pagpupuri na dry. Yung pagpupuri na dry, parang umaawit ka, parang wala lang, parang show, gano'n. Umaawit ka. Pero kapag ikaw ay nagpupuri, ang Diyos, ang pinupuri mo, ang puso mo ang nagpupuri, kapatid, joyful pa lang. Joyful pa lang. Iiyak ka na, kapatid, sa kagalakan. Kasi, kapatid, sabi ko, ang Diyos, ang Espiritu Santo, ay nasa puso po natin. Siya, kapatid, ang siyang pipigan ng puso po natin. Pararamdam ng Diyos ang kanyang kabaitan, ang kanyang pag-ibig sa ating mga naman. At paano, kapatid, ang mangyayari? Hindi sa iyo, kapatid. Hindi sa iyo. Kapag umihiyaw ka rito, para lang mapuspos ka, hindi yung ganon. Kapag nagpupuri ka, kapatid, habang nagpupuri ka, iniintindi mo ang mga lyrics ng awitin. Kapatid, kapag naiintindihan mo ang mga lyrics na yun, yung mensahe, mararamdaman mo ang pag-ibig ng Diyos na ginawa sa iyo. At ano mangyayari? Iiyak ka ngayon sa kagalakan, kapatid. At huwag mo, kapatid, huwag mong labanan yung gano'n, kapatid. Umano ka lang.
Mga minamahal. Amen po ba? Nakukuha. Merong pinupuspos ang sarili po nila o meron talagang pinupuspos ang Diyos. Naramdaman mo ang presensya ng Panginoon. Kapag sinasabing pinupuspos mo lang ang sarili mo, umiiyak ka lang para yung crocodile tears. Kapatid na luha na mababaw na dito lang. Pero kapag lumuha ka talaga, kapatid, maramdaman mo ang presensya ng Panginoon, yung panyo mo, kapatid, talagang mababasa yun sa buhay. Yun ang sinasabi, kapatid. Na tayo po ay magapuspos ng Espiritu Santo ng Panginoon, hindi ng alat na may kaguluhan na paglalasing. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Paglalang si praise the Lord. Kasi si David, kapatid, kapag siya'y nagpupuri sa Panginoon, siya'y umiiyak, kapatid. Hallelujah, siya'y umiiyak. O sabi nga po, mga minamahal, O shout unto the Lord with a voice of triumph. Talagang sistaw siya, kapatid. Binabawalan siya ng kanyang asawa, maging marahil ang mga nandun, binabawalan siya. Hindi siya nagpaawat dahil nararamdaman niya ang presensya ng Panginoon. Amen? Iba po yung emotion, kapatid. Iba yung talagang pupuspusin ka ng Panginoon. Minsan mga minamahal, hallelujah. Andiyan ka lang kahit first time mo lang, mararamdaman mo, kapatid, hallelujah. Bakit lumuluha ka ako, minamahal? Kasi yun ang presensya ng Panginoon. Kaya binibigyan lang natin ng emphasis na pinapaliwanag lang natin ito, kapatid. Pero yung pupuspusin mo sa sarili mo, mga minamahal, at tapos magpo-prophecy ka, sasabihin mo, ako si Jesus. Mga minamahal. Sasabihin mo, kung si Jesus, ano magyayari sa atin? Mabubuhan tayong lahat dito. Amen! Kaya po, kapatid, mag-ingat po tayo, mga minamahal. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Huwag lang po kayong kakasya doon po sa inaaral po sa inyo, mga minamahal. Bagkus, manalangin kayo, magbasa kayo ng Biblia, ipapaintindi yun sa inyo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo lahat ay mas kayo, kapatid, na tayo lahat ay umawit sa ating Panginoon.